Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Syempre, malakas na pambato dito sa Reyna Pilipinas 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Reyna Pilipinas tayo ngayon. So eto nga, grabe ang mga kandidata dito sa Reyna Pilipinas kasi lahat sila ay talaga namang palaban at malalakas. So gusto ko yung eksena, gusto ko yung ganap, gusto ko yung paandar, yung revealing nila para sa mga kandidata. Talaga namang masasabi ko, oh my gosh, naloka ako. Pinaka naloka ako syempre sa pambato ng Pateros, oo, kasi nakasakay pa siya sa itlog, oo. Pero sabing ganun, may laban ba talaga si Pateros dito? To be honest, hindi ko alam. Pero syempre, dahil magaling naman yung kanyang team at nakita naman natin yung paandar nila, so mag-e-expect ka sa kanya na talagang kakabog siya. Who knows, di ba? Mali mo, biglang umeksena ng todo-todo si Pateros na hindi mo inaasahan. But, tingnan natin kasi matindi ang laban na. Sabing gano'n si Sia Pala, kaya nga ba manalo dito? Bakit gano'n Mama Sam? Dati siyang Tarlac Province tapos ngayon ay Mandaluyong na. Obviously, nag-transfer siya ng tinitirhan niya. So siguro nakatira na siya ngayon sa Mandaluyong. Kaya Mandaluyong na yung dala-dala niya. Yes, kilala natin si Sia Pala na sumali to sa Tarlac noon. Kabatch to ng Jasmine Omay. Tapos sumali siya sa isang beauty pageant din. After niyang maglakap, lakap bini ba? Sa Tarlac. And then, ayun, so nanalo siya doon sa Miss Bikini, doon. Tapos, ayun, after noon ay hindi na natin siya nakita uli. Pero ngayon, ito yung pagbabalik niya sa competition at nakita naman natin na ang bongga, di ba? At in fairness sa kanya, Diyos ko, lumalati na. So, siguro nakatira na siya sa Mandaluyong at hindi siya nakatira sa Tarlac. Kaya ang daladala niya ay Tarlac. Parang ako, Zambales, pagkatapos Laguna. Di ba? So, kung sasali ako sa pageant, pwede kong dalhin ang Zambales, pwede ko rin dalhin ang Laguna. Ganon. So, ganon lang yon. Kaya sa mga nagtataka kung bakit siya Mandaluyong na, huwag kayong magtaka. Pwede naman kasi sila lumipat ng tinitirhan nila, di ba? So, yun. So, baka naka-base na nga siya dito sa Mandaluyong. Malakas ang laban, yes, malakas ang laban niya. At kahapon nga, nakita ko may photoshoot silang dalawa ni Alexi Brooks. At nakita ko na talagang bongga. So, natuwa ako kasi favorite ko silang dalawa. At natutuwa ako sa eksena dahil ang ganda nila parehas, in fairness, di ba? So, yun. So, pwedeng maging Miss Grand Philippines si Sia Pala. And tingnan natin kung ano ang ipapakita niya. Pero feeling ko tinik to no? At abangan. So, syempre malakas din ang laban ni eto nga, Angelica Lopez. Yes, oh my gosh, paandar si Angelica nung revealing, no? At sabi ko nga si Angelica, yung character niya, very grand So, lumabas talaga Kumbaga, normal sa kanya yung ginagawa niya kasi ito talaga yung character niya, kabugera, eksenadora. Kita naman ninyo, Diyos ko, details ng paglabas niya doon sa kanyang pa-eksena, talaga namang bongga at ramdam mo yung drama, ramdam mo yung paandar. Grabe, ang galing ni Angelica Lopez. So, Angelica Lopez, possible ba maging MGI All-Stars o possible na maging Miss Grand Philippines? Hindi ko kasi alam kung ano yung hinihit niya dito. But since kasi na naging binibining Pilipinas na siya, title holder, international, take note. So, ibig sabihin, pwede na siya sa MGI All-Stars kasi lumabas na siya ng Miss International. At sabing ganun ako, sa Miss International na at play siya dito pa kaya sa Miss Grand? Or who knows, hindi mo alam. Kasi parang feeling ko mali yung pageant na sinalihan ni Angelica noon. Kasi ganyan na talaga yung eksena niya, kabog. Pero,
Hindi kasi dapat kabog sa ano sa Miss International, dapat hinhin-hinhinan ang labanan mo doon, di ba? So, mahihirapan talaga siya i-execute yung kanyang laban. Kaya, na-eltokuyo siya doon. Pero alam niyo kung sasali to sa Miss Grand, ay, tapos ganyan yung eksena niya, may paandar, kayang sumabay, kayang magpasabog. Bongga yan, di ba? Sabing ganun, paano pag nanalo siya ng MGI All-Stars, may laban ba si Angelica Lopez? I think kaseksihan, ganda, at execution, I think yes, may laban. And then hindi ko lang alam yung Q&A niya kung kakabog. Pero kasi sa mga napapanood ko naman, magaling naman si Angelica Lopez eh. Hindi naman yan makakasali sa Miss Universe Philippines noon kung hindi naman magaling kumuda, di ba? So parang feeling ko may ibubuga. At kaya niya mag-execute sa MGI All-Stars. Pero kung gagawin siyang Miss Grand Philippines, mas bongga, di ba? So, mas gusto ko siyang mag-Miss Grand Philippines. Sabing ganun, paano to mama, sa pag naging Miss Grand Philippines na siya, ano daw ang pinagkaiba ng mga candidates na baguhan? Kasi di ba may requirements sila, tapos qualified ganito. Alam nyo, to be honest, dapat kasi ang ginawa na lang dito ng Reyna Pilipinas, yung isa na lang no? Yung isang announcement na lang, may experience o wala. Basta lumaban ka, so panalo. Ngayon, katulad niyan, Angelica Lopez, hindi mo alam kung saan ba siya ilalagay, sa MGI All-Stars or sa Miss Grand Philippines. So, di ba? Kasi pag Miss Grand siya, sabi ganun, dapat fresh. Pag inano naman siya, pag MGI All-Stars, I think pwede. Ang tanong, si Angelica ba, hinihit ba ang maging MGI All-Stars? Basta ang alam ko, sa drama at eksena ni Angelica Lopez, makakakuha siya ng corona. Since natatlo ang corona dyan, makakakuha yan ng isa. Hindi ko lang sure sa inyo kung MGI All-Stars or Miss Grand Philippines. So, yon. So, abangan natin. Kasi wala akong idea sa edition na to So, first edition pa lang. So, hindi pa natin talaga alam kung ano ang mangyayari. Sa amin ganun, Patricia Ann Lorenzo, malakas ba ang laban? To be honest, for MGI All-Stars, obviously, ayan yung inihit ni Patricia Ann Lorenzo. Kung si Angelica Lopez ay hindi magiging Miss Grand, mag-MGI All-Star, tagilid dito si Patricia Ann Lorenzo. Kasi possible na si tawag dito, Alexi Brooks at saka si Angelica Lopez ay may padala sa Miss Grand All-Star. Tapos pwedeng si Sia Pala ang maging Miss Grand Philippines. Alam mo yon? So pwedeng ganun Pero hintayin natin kung ano magiging eksena. Patricia Ann Lorenzo, to be honest, ay medyo nakukulangan ako sa eksena at paandar niya. Parang masyadong babae ang ganap. Katulad ng revealing, para siyang Diyosa. Kung ganda, may ganda. Pero, ayun nga, siguro pag-represent ng trans woman, ayun, pasok to para sa MGI All-Stars. So, tingnan natin kung mananalo siya. O, di ba? Abangan. And then, sabing ganun, Alexi Brooks, Mama Sam, tingin mo, ano ang magiging resulta ng laban niya dito? To be honest, katulad nga rin ni Angelica Lopez, pwede din siya maging Miss Grand Philippines, pwede din siya maging MGI All-Stars. Pero kasi ang tingin ko kasi kay Alexi Brooks, mas gusto niya maging MGI All-Stars candidates more than doon sa maging Miss Grand Philippines. Pero hindi ko nga alam kung ano yung hinihit niya Ano ba yung goal niya? Ano ba yung gusto niya? Kasi ako parang feeling ko, sumali siya dito para alam mo yun, ma-promote yung sarili niya pa ng more. Ayun kasi yung sabi niya sa interview niya. And then, kung sasali siya ng MGI All-Stars, syempre, parang feeling ko, ang hinihit niya doon yung malaking papremyo. Diyos ko, sino ba namang aayaw sa $100, di ba? Malaki yung $100,000. Take note, $100,000 is equivalent of 6 million pesos. Di ba? Kaya, parang feeling ko, ayun yung hinihit niya, yung MGI All-Stars. And then, let's see. Kung ano. But kung tatanungin mo ko, malakas ba ang Alexi Brooks sa laban niya dito sa MGI All-Stars? My answer is yes na yes. Yes, malakas ang laban ni Alexi Brooks. Is beauty, ang ganda niya ngayon. Tapos ang gusto ko sa kanya ngayon, mas pumayat siya, mas mahaba siyang tignan, at grabe reynang-reyna yung dating. Yung alam mo na may experience na siya sa
pagkaka-reyna. Kasi di ba parang international title holder. And then sa lahat ng lumalaban dyan, siya talaga yung international title holder. Kaya masasabi ko, isa siyang tunay na reyna. Di ba? Kasi si Angelica naligwak to eh. Sabing ganon, between Alexi Brooks and Angelica, sino ang mas magaling? To be honest, lalamunin ni Alexi Brooks itong si Angelica in terms of Q&A. Execution, syempre, alam naman natin palaban si Angelica, pero kaya din gawin yun ni Alexi Brooks. And then, I think Q&A, ayun, mangunguda ng bonggang-bongga dyan si Alexi at lalamunin niya ng bonggang-bongga itong si, tawag dito, si Angelica Lopez. Parang feeling ko ang maglalaban-laban for the Q&A. Ayan, Patricia and Lorenzo, magaling yan. Tapos, ayan, si Alexi Brooks. Silang dalawa ang maglalaban for Q&A. And then, pagdating naman sa execution, I think Angelica Lopez. Pero alam mo, gusto kong manalo ng Miss Grand Philippines, si Sia Pala. Tapos MGI All-Stars, Alexi Brooks at saka si Angelica Lopez. So, I changed my mind. Dati gusto ko si Patricia and Lorenzo. Pero parang feeling ko mas malakas ang laban ni Angelica Lopez at saka ni Alexi Brooks for MGI All-Stars. Tapos bongga ang magiging eksena kasi maganda, mukhang Latina ang eksena naman ni Sia Pala. So, di ba? So, I'm so excited para sa Reyna Pilipinas kung ano pa yung ipapakita nila at ano pa ang ganap nila sa mga susunod na araw. Ikaw guys, are you excited ba? Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo sino ang mananalo sa kanila? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.